Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Magaling at okay lang kayo ngayong araw. Ako nga pala si Teacher Zalce. Ako ang inyong magiging guro ngayong araw. Handa na ba kayo? Magaling at handa na kayo sa ating tatalakayin ngayon. Bago tayo magsimula sa ating tatalakayin ngayon, magbalik-aral muna tayo sa ating tinalakay kahapon. Ano nga ulit ang mga uri ng klema dito sa Pilipinas? Tama! Ito ay tag-ulan at tag-init. Ngayon naman mga bata, tingnan ninyo ang mga larawang ito. Ano ang nakikita ninyo? Tama! Ito ay isang bundok, burol, at kapatagan. Maya-maya ay aalamin natin kung ano pa ang pangalan ng mga iba't ibang forma ng lupa. Ang ating bagong aralin ngayon ay patungkol sa mga anyong lupa sa Pilipinas. Ang anyong lupa ay bahagi ng kalikasan na may iba't ibang hugis at taas. Mahalaga ito sa buhay ng tao, hayop at halaman. So ngayon, isa-isahin natin silang kilalanin. Una ay ang bundok. Ang bundok ay mataas na anyong lupa at kadalasang malamig ang klima sa itaas. Madalas itong may matarik na daan at may mga kagubatang tirahan ng hayop. Halimbawa nito ang bundok Apo na ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Mahalaga ang bundok dahil dito nagmumula ang maraming ilog at tubig na ating ginagamit sa pang-araw-araw. Ang pangalawa naman ay ang burol. Ang burol ay halos kagaya ng bundok, ngunit mas mababa at mas banayad ang taas. Madalas may maraming damo at puno rito at ginagamit itong pastulan ng mga hayop. Halimbawa nito ay ang Chocolate Hill sa Bohol. Ang burol ay magandang lugar para pagtaniman at tirahan dahil hindi ito masyadong matarik. Ang pangatlo naman ay ang kapatagan. Ang kapatagan ay malawak at patag na lupa na kadalasan ginagamit sa agrikultura. Dito nakatanim ang palay, gulay, prutas at iba pang halaman. Ang kapatagan ang pangunahing pinagkukunan natin ng pagkain. Dahil patag ito, dito rin kadalasang nakatayo ang mga bahay, paaralan at iba pang gusali. Ang pag-apat naman ay ang talampas. Ang talampas ay mataas na patag na lugar, parang kapatagan na iniangat. Mataas ito ngunit hindi matarik tulad ng bundok. Maaliwalas ang klima rito at maganda para sa mga halaman. Isang halimbawa nito ay ang Bukidnon, isang mataas na talampas na kilala sa malalamig na lugar at malalawak na taniman. Napakahalaga ng talampas sa agrikultura, lalo na para sa mga gulay at prutas na tumutubo sa malamig na klima. Panglima naman ay ang lambak. Ang lambak ay mababang lugar na nasa pagitan ng dalawang bundok o dalawang burol. Madalas itong may ilog na dumadaloy dahil basa at mataba ang lupa sa lambak. Ito ay napakainam para sa pagtatanim. Ang lambak ay nagiging magandang tirahan ng mga komunidad dahil sagana ito sa tubig at pagkain. Ang pang-anim naman ay ang pulo. Ang pulo ay bahagi ng lupa na napapalibutan ng tubig. Ang Pilipinas ay binubuo ng maraming pulo. Kaya tinatawag tayong archipelago. Dahil napapalibutan tayo ng tubig, mayaman tayo sa yamang dagat at likas na tanawin. Ang mga pulo ay tirahan ng maraming tao at hayop at mahalagang bahagi ng turismo. Kaya ngayon, alam na natin ang 6 na uri. Ano nga iyon? Tama, ito ay bundok, burol, kapatagan, talampas, lambak, at pulo. Lahat ng ito ay mahahalagang gamit at benepisyo sa tao, hayop, at halaman.
Ngayon, susubukan natin kung gaano ninyo naunawaan ang ating aralin. Ipapaikot ko ang mga larawan ng 6 na anyong lupa. Kapag natanggap ninyo ang isang larawan, pangalanan ninyo at sabihin kung bakit iyon ang tawag dito at paano ito nakakatulong sa pamumuhay ng tao, hayop o halaman. Tapos na ba mga bata? Mahusay at natapos ninyo ng maayos ang ating ginagawa ngayon. Ngayon naman, sagutin ninyo ito. Alin sa mga anyong lupa ang nakikita ninyo sa inyong barangay o lugar? Pangalawa naman, ano ang pakinabang nito sa inyong pamilya o komunidad? Napakagaling! Ibig sabihin, nakikita ninyo ang halaga hindi lamang sa libro, kundi sa totoong buhay. Ngayon naman, hatiin ko kayo ngayon sa maliit na grupo. Bawat grupo ay bibigyan ko ng mga larawan ng iba't ibang anyong lupa. Ang gagawin ninyo ay iuri ang mga ito at ilagay sa tamang kategorya. At pagkatapos ay gumawa ng maikling paliwanag tungkol sa kung paano nakakatulong ang mga ito sa tao, hayop at halaman. Kapag tapos na, magpresenta ang bawat grupo. Tapos na ba mga bata? Magaling! Lahat ng inyong paliwanag ay tama at nagpapakita na naiintindihan ninyo ang kahalagahan ng lahat ng anyong lupa sa ating kapaligiran. Kung tayo matapos, sagutin natin ng sabay-sabay. Ano ang anyong lupa? Ano-ano ang 6 na uri nito? At bakit mahalaga ang mga anyong lupa? Tama! Ang anyong lupa ay natural na forma ng kalupaan at ang 6 na uri nito ay bundok, burol, kapatagan, talampas, lambak, at pulo. Mahalaga ang mga ito dahil nagbibigay sila ng tirahan, pagkain, tubig, kabuhayan, at likas na yaman para sa lahat ng nilalang. Para sa inyong takdang aralin, gagawa kayo ng collage o drawing ng 6 na anyong lupa, lagyan ito ng label at maikling paliwanag. Ipapasa ninyo ito sa susunod na klase. Siguraduhin na maganda ang pagkakagawa at malinaw ang paliwanag. At doon nagtatapos ang ating klase ngayon. Again, I am Zalcifae E. Espares, ang inyong guro ngayong araw. Maraming salamat!